Wala nang maraming paligoy-ligoy pa, diretso sa punto na. Maiksi lang ang komentaryo, pero diretso sa punto. Maraming kuro-kuro, may tiwali, may totoo. Dito, sa puntong diretso tayo. Punto, diretso. O ito, nireject ng DOJ ang hiling ng mga bilyar. Ano ba itong hiling ng mga bilyar? Ang hiling kasi ng mga bilyar, ibalik sa, alisin na muna sa DOJ, itigil na muna ang preliminary investigation ng DOJ o Department of Justice, ibalik na muna sa SEC. Kung mag-conduct pa muna daw ng investigation ang SEC. Kasi siyempre, pag DOJ na, preliminary investigation na yan. Pag preliminary investigation, seryoso na yan. Ibig sabihin, kung may probable cause dyan, kung may prima facie evidence at may reasonable certainty of conviction, korte na ang diretsyo niyan. Kaya kumbaga, ang gustong mangyari ng mga bilyar, wag munang piskal, wag munang preliminary investigation, ibalik muna sa SEC, sa Securities and Exchange Commission. Kasi baka maariglo pa nila doon sa SEC ang problema. O baka mahilot pa nila doon. Kasi ang ginawa ng SEC, Securities and Exchange Commission, finaila na ng kaso sa DOJ ang mga bilyar. Ang mga kaso nila, manipulation, yung valuation ng lupa ng mga negosyo ng bilyar. Marami silang real estate, properties, binibenta nila sa publiko. Yung pala, overvalued, binumbahan yung halaga. Kawawa naman yung mga bumili kasi ang mahal-mahal ng bili mo. Yung pala, hindi naman yan yung totoong halaga ng lupa ng mga bilyar na bininta sa publiko. Kaya kasong kriminal yun Overvaluation, manipulation. Ang isa pang kaso ng mga bilyar, yung insiders trading. Actually, si Camille Villar nakasuhan doon. Pero lahat sila may kaso. Si Cynthia Villar, Mark Villar, Paulo Villar, Mark Villar, sa pati si Manny Villar. Ang ginawa dito ng SEC, isinampa na nila yung criminal case sa DOJ. Kaya ang ginagawa ngayon ng DOJ, nagsasagawa na ng preliminary investigation. Kumbaga, pinapasubmit ng counter affidavits yung mga bilyar, yung panig nila kinukuha para mag-decide ang DOJ. Mayroon bang probable cause, reasonable certainty of conviction, prima facie evidence? Kasi kung mayroon, ipapile na yan. Yan mga kaso na yan, sa korte na. So, ang hiniling ng kampo ni Villar, ibalik muna sa SEC. Ibalik muna. Doon muna sa SEC mag-imbestiga pa ang SEC kasi kulang pa naman daw ng investigasyon. Marami pa daw hindi nakita ang SEC. Wag na daw muna sa DOJ. Parang gusto nilang i-atras sa SEC. Kaya lang sabi ng DOJ, hindi, nandito na ito. Tuloy na ito. Sabi ng Department of Justice, tuloy na itong itong hearing na to, yung preliminary investigation. Ito naman kasing bilyar, baka akala ng mga bilyar, nung una kasi, pinapasagot sila sa SEC, iniimbestigahan pa lang ng SEC, akala naman nila, hindi seryoso ang SEC. Akala nila, magaan lang yung problema nilang yan. Hindi. Hindi. Seryoso yung problema na yan. Manipulation, saka insiders trading, criminal cases yan. Kaya, nang naglabas ng desisyon ang SEC, nakasuhan na sa DOJ, huli na ang lahat. Tapos nandun na ngayon sa DOJ, preliminary investigation na. Gusto naman nila ibalik sa SEC. Hindi pumayag ang DOJ. Hindi pumayag. So far, isa lang hindi nakatanggap ng subpoena, si Virgilio Villar, yung kapatid ni former Senator Manny Villar. Pero represented siya by Fortune Law Office, so kinuha na rin yung copy niya. So ngayon, lahat na represented. Okay. Isa lang po nagsubmit ng counter affidavit, si Gart Castañeda. Ang iba, hindi nagsubmit ng counter affidavit kasi nung ma-serve namin yung subpoena noong February 27, I think it was a Friday, by March 2, nakatanggap kami ng omnibus motion from the Picasso Boycottan Law Office, also representing them. Pero yung motion is only for Cynthia Javares. Hiningi na lang, masuspend yung aming PI, preliminary investigation, ma-recall yung subpoena, ibalik sa SEC yung kaso.
So, at the same time, may mga depensa ni Ray C. Chavez. So, we studied the motion, and I said, if that is your motion, we will treat that as a motion to dismiss. And considering na it is a motion to dismiss, that will serve as your counter affidavit. So, hindi na kayo magfa-file. Ay bigla nagsabi magfa-file daw sila. Ayun naman pala. So, they asked for 15 days. Ang tama ng 15 days, I think, is Holy Monday o Holy Tuesday. Sabi ko, sigurado ba kayo dyan? Sa kapal ng baka hingi kayo uli ng extension. So, pinagbigyan ko na lang kasi Holy Week na, and after that, convention ng mga fiscal. So, sabi ko, sige, April 20, we gave them time, enough time to prepare. Kasi makapal-kapal yung annexes para mapag-aralan din nila ng gusto. Hindi lang po isang kaso I think there are apat yata yung kaso. It's very technical. Kaya, bagamat may panahon na nag-number 1 ang mga bilyar, pinakamayaman, number 1 sa pinakamayaman sa buong Pilipinas. Kaya yun pala, isa palang dahilan nun, kaya lumubo yung assets mo. Kasi overvalued pala, manipulated. O yan ang lalabas dyan. Kumbaga, hindi totoo yung valuation ng mga real estate properties. Manipulated, minanipula. Kawawa naman yung bumili ng doon. Kaya nga siya kasong kriminal kasi biktima dito, publiko. Publiko, yung mga napaniwala sa Siyempre, nag-rely sila sa Siyempre, nag-rely sila sa valuation. Sinabi, mataas ang halaga nito. Yung pala, hindi naman. Minanipulate lang pala. Anyway, ang kaso ay nasa DOJ na, preliminary investigation na. Pag natapos ang preliminary investigation na yan at nakitang may probable cause o prima facie evidence, reasonable certainty of conviction, korte na yan. Mas mahirap na yan sa punto ng bilyar. Naging seryoso na. Yung sa tingin nila noon, wala naman yan, ano lang yan. Ay ngayon, seryoso. Kasi talagang seryoso din yung SEC yung Securities and Exchange Commission. Hindi nila maari-areglo yun. Ay hindi naman kasi ito maliit na bagay. Napakalaki ng real estate na negosyo ng bilyar. At napakaraming kababayan natin ang bumibili dyan ng mga real estate properties sa mga bilyar. Pamilya, Bria, yung sa Bilyar City. Yan? Talagang yan, marami itong Kaya, kung marami man ang nabiktima niyan, yung mga overvaluation na yan, manipulation, dapat talagang managot ang bilyar dyan. Okay, mga kabunyog, mga kababayan, magandang araw sa inyong lahat. Bunyog, bunyog, halikan na kasama ka. Bunyog, kapag buklod ay may pag-asa. Luzon, Visayas, Mindanao, isa ang pananaw. Sa bagong Pilipinas ang bunyog isisigaw. Bunyog.